ang ating mga Biblia sa Efeso chapter 4. Tingnan natin muli ang verse 29. Lord willing, next Sunday po ay bante tayo ng isang versikulo, yung verse 30 ang ating titignan. Tayo po ay manalangin. Naharap kami, Panginoon, sa aming pag-aaral ng iyong banal na salita, sa iyong mga kautusan. At napakahirap, Panginoon, na pag-aralan ang mga ito dahil malinaw din naming nakikita kung papaanong hindi namin nasusunod, Panginoon, ang iyong mga kautusan. Malinaw naming nakikita, Panginoon, ang kasalanan sa aming mga puso. Kaya naman habang pinapakita mo, Panginoon, ang marami naming kasalanan, tulungan mo po kaming makita rin namin ng mas malinaw ang iyong biyaya na ibinigay mo ang iyong kaisa-isang anak, ang aming Panginoong Yesus, na siyang umako ng aming mga kasalanan. At ang kanyang katwiran ay siyang pinasuot mo sa amin. Kaya naman, Panginoon, sa kabila ng marami naming pagsuway at kasalanan, Panginoon, nakikita mo kaming matuwid dahil sa katwiran ng aming Panginoong Yesus. At ito ang nagbibigay ng power sa amin na harapin, tanggapin ang aming mga kasalanan. Dahil ito ang nagtutulak sa amin upang ma-appreciate namin ang iyong saganang biyaya sa amin na makasalanan. I-glorify mo ang iyong pangalan at i-edify mo ang iyong church. Sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen. Verse 29, basahin po natin. Efeso chapter 4, verse 29. Anumang masamang salita ay hindi dapat lumabas sa inyong bibig, kundi ang mabuti lamang para sa ikatitibay, ayon sa pangangailangan, upang ito ay magbigay ng biyaya sa mga nakikinig. Ang pagsasalita ay isang kamangha-manghang regalo ng Panginoon sa ating mga tao. Ito ang isa sa mga kakayahan nating mga tao na sumasalamin sa pagiging kawangis natin sa Diyos. Dahil ang Panginoon ay nagsasalita, tayo ring mga tao na nilalang sa kanyang wangis ay nagsasalita. Dahil ang salita ng Panginoon ay makapangyarihan, ganun din ang ating mga salita ay binigyan ng kapangyarihan ng Panginoon. Ito ang pinaka-importanting pagkakaiba nating mga tao sa ibang nilalang ng Diyos. Meron tayong kakayahan na i-express ang ating sarili, ang ating kaisipan sa pamamagitan ng mga salita. Si Martin Lloyd-Jones ang nagsabi, ang isang katangian ng kasalanan, ang sabi niya, ang unang sinisira niya ay yung pinaka-importante sa ating mga tao. At makikita natin yan sa kung papaano po sinisira ng kasalanan ang ating pagsasalita. Kaya naman sa ating pag-aaral, masisilip natin ang diin na ibinibigay ni Apostol Pablo sa ating pagsasalita.
Huwag tayong magsinungaling, kundi magsalita ng katotohanan. Ito ay tungkol sa ating pagsasalita. Magalit tayo, ngunit huwag magkasala. Ito ay tungkol sa ating pagsasalita. Sa verse 31, lahat ng pait, galit, poot, pag-aaway at paninirang puri ay inyong alisin, pati ang lahat ng kasamaan tungkol sa pagsasalita. Sa ating text na pinag-aaralan, alisin natin ang mga masasamang salita, kundi yun lamang mabubuti para sa ikatitibay. Kailangan nating maramdaman ang pulso ni Apostol Pablo na ito rin ang pulso ng Holy Spirit na sa ating lakad bilang mananampalataya sa manifestation ng bagong buhay na itinanim ng Holy Spirit sa ating mga puso, sa pagiging kawangis natin ng Panginoong Yesus, ang malaking parte dito ay ang tamang paggamit natin ng ating bibig sa ating pagsasalita. Gusto nating malaman ang maturity ng isang iglesia o mananampalataya, pakinggan mo ang kanyang pagsasalita. Gusto mong malaman ang estado ng isang pamilya, pakinggan mo ang kanilang pagsasalita. Ito ang isang namimiss natin. Tinitingnan natin ang maturity madalas sa maling paraan. Nakikita natin ang maturity sa ating paglilingkod. Tinitingnan natin ang growth ng isang iglesia sa dami ng miyembro, sa ganda ng building, o sa dami ng salapi. Pero hindi natin tinitingnan ang growth sa ating pagsasalita. Sa Proverbs 18 verse 21, ang kamatayan at ang buhay ay nasa kapangyarihan ng dila. Binigyan ng kapangyarihan ng Diyos ang ating mga salita na may kakayahan ang mga ito na pumatay, sumira ng buhay, sumira ng relationships, manakit ng kapwa kahit na ang mahal natin sa buhay. Pero sa kabilang banda naman, kung magamit natin ng tama ang ating mga salita, may kakayahan ang mga ito na magbigay ng buhay, mag-edify, magbigay ng encouragement, mag-strengthen ng relationships, magdulot ng unity sa pamilya at sa iglesia. Ganito ka-critical ang role ng ating pagsasalita na hindi lamang para sa ating sariling growth, kundi para sa growth ng ating fellowship at para sa growth ng ibang tao na nasa ating paligid. Kung sumasang-ayon tayo sa assessment ni Apostol Pablo, seseryosohin natin ang sinasabi ng Biblia patungkol sa tamang paggamit ng ating mga salita na dapat nakaayon sa layunin, sa standard at disenyo ng Panginoon. Ang isang nakakalungkot, madalang lang tayong makarinig ng pag-aaral patungkol sa tamang paggamit ng salita. Marami tayong librong makikita patungkol sa evangelism, patungkol sa unity. Maraming sermons tayong maririnig patungkol sa parenting, patungkol sa marriage. Pero bakit madalang lang tayong makakita ng libro o ng sermons patungkol sa tamang paggamit ng ating salita?
Kaya naman hindi nakakapagtaka na tayong mga mananampalataya, nahihirapan tayong gamitin ang ating mga salita. Napakadali para kay Satan na gamitin ang ating bibig para sa kasiraan ng iglesia at ng mga taong nasa ating paligid dahil ignorante tayo sa kung papaano natin gagamitin ang ating bibig sa tamang pagsasalita. Pwede nating sabihin na ang tamang paggamit ng, 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 ng ating mga salita ay isang blind spot sa ating mga Kristiyano. Kaya nakikita natin ang maraming struggles natin. Sa ating pag-aaral, gusto nating malunasan ang ignorance natin sa tamang paggamit ng ating mga salita. Ito ang reason kung bakit minsan pa ay titignan natin ang the same topic kung paano po natin gagamitin ang ating bibig sa tamang pagsasalita. Sa verse 29, anumang masamang salita ay hindi dapat lumabas sa inyong bibig. Sinasabi sa atin na mahalaga sa ating mga Kristiyano ang magkaroon tayo ng kontrol sa ating bibig. Anumang mga salita na makakasira sa ating kapwa, salita na makasalanan, salita na expression ng ating mga idols, salita na walang pakinabang, ang sinasabi ni Apostol Pablo, dapat huwag lumabas sa ating bibig. Kung maramdaman lamang natin ang power ng remaining sin sa ating buhay bilang mananampalataya, palagi nating i-examine ang ating mga sarili. Na sa unang senyales pa lang ng kasalanan sa ating isip, sa ating desire, sa ating affection, ay agad na nating pinapatay na hindi na kailangang lumabas pa sa ating mga bibig. Kung gusto nating makontrol ang ating bibig, kailangan nating makontrol ang puso natin. Kung gusto natin na hindi lumabas ang masasamang salita sa ating bibig, sa puso pa lang natin na main source ng ating mga salita ay immortify, patayin na natin ang kasalanan. Kung susundin natin ang sinasabi ni Apostol Pablo, ang obvious na magiging bunga sa atin, mababawasan ang pagsasalita natin. Habang lumalago tayo sa pananampalataya, mababawasan ang pagsasalita natin. Sa pagpapatuloy, ang sabi ni Apostol Pablo, hindi lamang pinagbabawal ang masamang salita, kundi ang mabubuti lamang para sa ikatitibay. Matagal tayong nasanay sa maling paniniwala at pananaw patungkol sa kung sino ang Diyos, patungkol sa buhay natin sa mundong ito. Kung gusto nating palitan ng mabubuti ang ating masasamang salita, kailangan nating i-train ang ating mind. Kailangan nating i-feed ang ating puso, ang ating isip ng salita ng Panginoon. Kasama na dito ang pagkakaroon ng biblical na pananaw sa mga bagay sa mundong ito at anumang ginagawa natin sa mundong ito para sa Panginoon. Ito ay isang proseso na nangyayari sa atin paunti-unti. At hindi natin pwedeng mabago ito overnight. Kaya mahalaga sa atin na mananampalataya ang disiplina natin sa ating daily devotion sa Word and prayer. Habang lumalawak ang kaalaman natin sa salita ng Diyos,
ang karanasan natin sa pag-ibig ng Panginoon, habang tunay na lumalago tayo sa pananampalataya, malinaw na makikita ang malaking pagbabago sa ating pananalita, sa kung ano ang lumalabas sa ating bibig. Mas magiging obvious ang salita ng Panginoon na lumalabas sa ating bibig. Ang pagkakaroon ng biblical perspective sa maraming bagay na nangyayari sa ating paligid o ginagawa natin sa mundong ito. Tumataas ang degree ng usefulness ng ating pananalita para sa ating kapwa. At nangyayari ito paunti-unti kasabay ng ating maturity. Kapag consistent tayo sa ating daily devotion sa word and prayer. At ang ating mabubuting salita kailangan po ay ayon sa pangangailangan. Hindi lang tayo nagsasalita ng mabuti, kundi inaakma natin ang salitang mabuti, ang salita ng Panginoon sa pangangailangan ng kapwa natin. Isang senyales ng maturity sa atin, nakakalimutan natin ang ating sarili. At nakatuon tayo sa pangangailangan ng ating kapwa. Posible kasi na ang sinasabi natin ay biblical, nakaayon sa salita ng Panginoon, pero ang iniisip at dinidesire pala natin ay gusto lamang nating i-please ang ating sarili. Gusto lamang nating i-express ang ating sarili na wala namang kinalaman sa pangangailangan ng ating kapwa. At ganito madalas ang ginagawa natin na kahit sa ating pagsasalita ng salita ng Panginoon ay nakikita ang pagkamakasarili natin. Ang sinasabi ni Apostol Pablo, kailangan nakaayon sa pangangailangan ng ating kapwa. Ang disenyo kasi ng Panginoon sa ating mga salita ay other-oriented. Nakatuon sa pagtugon sa pangangailangan ng ating kapwa. Isang mahalaga na kailangan nating matutunan bilang mga Kristiyano, ang sinasabi ni James sa 1 verse 19, ang bawat tao ay dapat na maging mabilis sa pakikinig, marahan sa pagsasalita. Kailangan nating pag-aralan na makinig bago tayo magsalita. Aminin natin, mahirap para sa atin ang makinig. Mas madali ang magsalita kaysa sa makinig. Sa pakikinig kasi, ipinapakita natin ang concern, ang malasakit at interest natin sa ating kapwa. Kaya mahirap gawin. Critical na dapat nating matutunan ang pakikinig upang malaman natin ang kalagayan ng ating kapwa, ang kanyang pangangailangan, at iakma natin ang ating mabubuting salita sa pangangailangan ng ating kapwa. At sa panghuli, sasabihin ni Apostol Pablo ang pinakalayunin ng Panginoon sa ating mga salita. Ang sabi nga, upang ito ay makapagpabigay ng biyaya sa mga nakikinig. Ang ating mga salita ay galing sa Panginoon at para sa kanyang layunin at para sa kanyang glory. Dinisenyo ng Panginoon na sa pamamagitan ng ating mga salita ay ire-represent natin siya sa ating kapwa. Sa pamamagitan ng ating salita ay isusulong, i-advance ng Panginoon ang kanyang gawang
pagliligtas. In short, hindi natin pag-aari ang ating mga salita. Kaya wala tayong karapatan na gamitin ang mga ito sa ating pansariling kagustuhan o interest lamang. Kung gagamitin natin ng tama ang ating mga salita, kailangan tayong maging aware na nire-represent natin ang Panginoong Yesus sa ating pagsasalita sa ating kapwa. Kung papaanong ang ating Panginoong Yesus sa John chapter 14, sinabi niya na ang lahat ng kanyang ginagawa at sinasabi ay galing lahat sa Ama, ganun din sa atin ngayon, dapat lahat ng ating sinasabi as if ang Panginoong Yesus ang nagsasalita sa ating kapwa sa pamamagitan natin. Ganito kadakila, kataas, ang ibinigay na posisyon ng Diyos sa atin, na i-incarnate natin, i-personify natin ang Panginoong Yesus sa pamamagitan ng ating pagsasalita. Na tayo ang magiging kamay, mata, tenga at bibig ng Panginoong Yesus para isulong niya ang kanyang pagliligtas sa mundong ito. Ang ibig sabihin ni Apostol Pablo na ang ating mga salita dapat magdulot ng biyaya sa mga nakikinig, ang ibig niyang sabihin, ang ating mga salita ay dapat na nakaayon, naka-align sa gawang pagliligtas ng Panginoon. Dapat maging redemptive ang ating mga salita. Ganito kadakila ang disenyo ng Panginoon sa ating pagsasalita, na ginagamit niyang instrumento ang ating mga salita sa kanyang ginagawang pagliligtas. Sa atin na mananampalataya na ginugrow niya tayo sa wangis ng ating Panginoong Yesus at sa kaligtasan ng mga hindi mananampalataya. Pero sa kabilang banda, mararamdaman natin ang bigat ng responsibilidad na ibinigay ng Panginoon sa ating mga salita. Dito ngayon pumapasok ang sentro ng labanan sa ating mga salita. Marami sa problema natin sa pagsasalita ay nag-uugat po sa kagustuhan natin na magsalita para sa ating sarili, para sa ating sariling interest at kagustuhan, na para bang tayo ang Panginoon ng ating buhay. Kaya may karapatan tayong sabihin kung ano ang gusto natin at kung kailan natin gustong sabihin. Pumapasok ang problema natin sa pagsasalita kapag tayo ang nagiging Panginoon ng buhay natin at ayaw nating ipailalim sa Panginoon ang tamang paggamit ng ating bibig. Ang simpleng pagkakaroon ng kaalaman kung ano ang layunin ng Panginoon sa ating mga salita, na ito ay para gamiting instrumento para i-advance ang grace o gawang pagliligtas ng Panginoon. Kapag naging malinaw sa atin ito, mag-uumpisa nating matukoy ang pinakaugat ng problema natin sa pagsasalita at mag-umpisa nating isubmit ang ating buhay sa layunin ng Panginoon sa tulong ng Holy Spirit. Halimbawa, merong kapatid na nagkasala sa iyo. Kung hindi tayo aware sa pagiging representative o ambassador natin, gagamitin natin
ang ating salita para isulong ang sarili nating interes. Ang gagawin natin ay ganito. Pupuntahan natin ang kapatid at sisiguraduhin natin na sasabihin natin ng malinaw ang ginawa niyang mali sa atin na siyang paraan natin upang makaganti. Gusto nating i-advance ang ating sariling interest. Pero kung maging representative tayo ng Panginoon sa ating mga salita at aware tayo sa ginagawa ng Diyos na pagliligtas, makikita natin na inalaw ng Panginoon ang ganitong situation para mag-minister ang Diyos sa ating kapwa mananampalataya sa pamamagitan ng ating mga salita. At ang main concern ngayon natin, hindi ang ating sarili, kundi ang kapakanan ng ating kapwa na nagkasala. Inoffend niya ang kabanalan ng Diyos. Inoffend niya ang pag-ibig ng Diyos. Sinisira niya ang kanyang sarili. Kaya naman lalapit tayo nang merong humility na alam din natin na tayo ay makasalanan kamukha ng ating kapatid na nagkasala at sabihin na nagkasala siya sa Diyos, kailangan niya magsisi at kapag siya ay nagsisi, na-gain natin, na-redeem natin ang ating kapatid. Ang ibig sabihin, naging instrumento ngayon ang ating bibig sa gawang pagliligtas ng Diyos. Nagkasala ang asawa mo sa iyo. Kung magiging Panginoon tayo ng bibig natin, susumbatan at ipaparamdam natin ng paulit-ulit sa pamamagitan ng salita natin ang sakit na kanyang ginawa. Na ito ang paraan natin ng pagpaparusa sa ating asawa na gumawa ng masama sa atin. Pero kung maging aware tayo na representative tayo ng Panginoon sa kanyang gawang pagliligtas, hindi ba maganda na makita natin na nangangailangan ng tulong ang ating asawa? Na sa kanyang pagkakamali o ginawang kasalanan, gusto siyang tulungan ng Panginoon na imbes na sumbatan mo siya. Hindi ba mas magandang magtanong at makinig upang siya mismo ma-realize niya ang kanyang ginawang masama to the point na siya ay magsisi at lumapit sa Panginoon sa pananampalataya. Ang paggamit natin ng ating bibig sa pagsasalita nakadepende kung sino ang ating Panginoon. Kung aware tayo na representative o ambassador tayo ng Panginoon, na ginagamit niya tayong instrumento sa kanyang gawang pagliligtas. Ang labanan sa pagsasalita natin ay labanan kung sino ang magiging Panginoon ng ating buhay. Kung sino ang nagko-control sa ating buhay. Kung tayo ang magiging Panginoon ng ating buhay, lalabas ang maraming masakit, masasamang salita sa bibig natin na hindi lang tayo ang nasisira, kundi pati ang ating kapwa. Kung ang Panginoong Yesus ang magsasalita sa pamamagitan ng bibig natin, magiging redemptive ang ating mga salita. Magiging instrumento ng Panginoon ang ating mga salita sa gawang pagliligtas niya. Layunin ng Panginoon na magbigay ng biyaya sa ating kapwa ang ating mga salita. Ibig sabihin, nakafocus sa pangangailangan ng ating kapwa kung papaano tayo magsalita. Yan ang mapapansin natin sa mga utos ni Apostol Pablo na ating pinag-aaralan. Iwasan natin ng pagsisinungaling, kundi magsalita tayo ng katotohanan. Ano ang purpose? Kasi miyembro tayo ng isa't isa.
Kapag nagsinungaling tayo sa ating kapwa mananampalataya, sinisira natin ang ating kapatid. Magalit tayo, ngunit iwasan nating magkasala. Anong reason? Upang magkaroon ng pagkakataon ng dyablo na sirain ang relationship natin sa ating kapwa. Para sa ating kapwa, ang layunin ng Panginoon. Huwag tayong magnakaw, maging masipag tayo sa pagtatrabaho. Anong purpose? Para meron tayong ipantulong sa mga kapatid nating merong lehitimong pangangailangan. Ngayon, ang inuutos sa atin ni Apostol Pablo, alisin natin ang masasamang salita, yun lamang mabuti para sa ikatitibay ayon sa pangangailangan upang magbigay ng biyaya sa ating kapwa ang ating mga salita. Makikita natin ang disenyo ng Panginoon sa buhay natin. Kasama na ang ating pagsasalita na magiging daluyan tayo ng pag-ibig ng Panginoon para sa ating kapwa. Ang pag-ibig na ibinibigay sa hindi karapat-dapat, ang tawag po ay biyaya. Ang pag-ibig na ibinibigay sa mga mahihina, ang tawag ay mercy. Ang paraan ng pagsasalita natin dapat nakaayon sa katangian ng Panginoon at sa kanyang layunin na ang layunin ay upang magbigay, magdulot ng pag-ibig, ng biyaya, ng awa sa ating kapwa. Ang pag-ibig ng Panginoon, makikita natin sa Bible, ang napakabisang instrumento upang baguhin tayo. Sinasabi sa Roma chapter 2 na ang pag-ibig ng Panginoon na nagtulak sa atin upang isurrender natin ang pagrebelde natin at magsisi sa ating kasalanan at manampalataya sa ating Panginoong Yesus. Sa 2 Corinthians chapter 5 verse 14, sinasabi ni Apostol Pablo na ang pag-ibig ni Jesus ang nagtutulak sa kanya, ang nag-uudyok sa kanya upang kalimutan niya ang kanyang sarili at ialay niya ang kanyang buhay sa Panginoon. Ang mga salita na galing sa pag-ibig ay mabisang instrumento upang makapag-impart ng biyaya sa ating kapwa. Sa Proverbs chapter 15 verse 1, nakakapawi ng poot ang sagot na malumanay, ngunit nagbubunsod sa galit ang salitang magaspang. Alam natin na hindi tayo nakakaabot sa pamantayang ito ng Panginoon. Si Paul David Tripp ang nagsabi, niya, ang katotohanan na hindi nanggagaling sa pag-ibig, ang sabi niya, hindi katotohanan na galing sa salita ng Panginoon. Ang katotohanan, kapag hindi galing sa pag-ibig, ang ibig sabihin, sinira natin sa pamamagitan ng ating impatience, sa pamamagitan ng ating bitterness, ng ating galit, ng ating self-righteousness. Lahat tayo sa iba't ibang degree ay guilty tayo. Sinisira natin ang katotohanan ng Panginoon sa pamamagitan ng ating makasalanang motibo. Hindi natural sa atin na pagpalain natin ang mga taong nanakit sa atin. Napakahirap para sa atin ang magpatawad, especially yung mga taong paulit-ulit na sinasaktan tayo. Hindi natin first choice na labanan ng mabuti ang masama o iuna ang peacemaking kaysa sa paninira o paghiganti. Kaya kailangan nating maranasan ang pag-ibig ni Jesus sa ating buhay upang ang ating mga salita
ay maging daluyan ng kanyang pag-ibig. Kung tayo ay magsasalita within sa boundary ng pag-ibig ng Diyos, hindi tayo magkakamali sa ating pagsasalita. Ang ibig sabihin, sa ating pagsasalita, kailangan makita ang self-sacrifice upang magdulot ng biyaya sa ating kapwa. Kadalasan, ang pinagmumulan ng masasamang salita natin ay kapag pinilit natin o pinaglaban natin ang iniisip na karapatan at deserve natin. Kung iniisip natin na deserve at karapatan nating maging komportable pagkatapos nating magtrabaho, pagdating natin sa bahay, nadatnan natin ng mga bata na malilikot, sisigaw tayo. Kung merong ipinangakong pabor sa atin ang ating kapwa na hindi ibinigay na iniisip nating deserve natin, lalabas ang masamang salita. Ang ating pagsasalita upang maging pagpapala sa kapwa natin, kailangang manggaling sa puso na nakahandang magpatawad. Kapag nakakalimutan natin ang pagtitiis at pagpapatawad ng Panginoon sa marami nating kasalanan, doon po lumalabas ang self-righteousness sa ating pagsasalita. Diyan natin makikita ang impatience natin sa pagkakamali ng ating kapwa. Na kahit yung maliliit na pagkakamali ng ating kapwa, nililista natin para anytime i-replay natin paulit-ulit sa pamamagitan ng ating salita. Dahil ito ang way natin na makaganti at ipasa sa ating kapwa ang burden na dulot ng kanyang kasalanan. Ang ating mga salita, kung maging pagpapala, kailangang manggaling sa puso na nakaranas ng kapayapaan mula sa ating Panginoong Yesus. Kung maging aware at maging totoo sa atin na dahil sa kamatayan ng Panginoong Yesus ay na-reconcile tayo sa Diyos Ama, magmamanifest yan sa ating pagsasalita. Imbes na ipagsabi natin ang masama na ginawa ng iba sa atin, bakit hindi natin ipagsabi na lang yung mabubuti na ginagawa ng ating kapwa? Imbes na gantihan natin ng masama ang ginawang kasalanan sa atin, bakit hindi na lang natin ipagkatiwala sa Panginoon at gawan na lang natin na mabuti ang taong nagkasala sa atin? Imbes na palablabin natin ang galit ng ating kapwa dahil sa ginawang kasalanan ng ibang tao sa kanya, bakit hindi natin siya itulak sa pagpapatawad ng Diyos sa maraming niyang kasalanan? Hindi natin ginagamit ang ating mga salita para manira ng ibang tao. Mas lalong hindi natin ginagamit ang ating mga salita para manira ng ibang iglesia, manira ng pamilya, manira ng relationships. Ginagamit natin ang ating mga salita kung maging totoo sa atin ang kapayapaan na ating naranasan. Ginagamit natin ang ating mga salita upang mag-create ng pagkakaisa at kapayapaan sa ating community kung saan man tayo nabibilang. Makikita natin ang problema sa pagsasalita, primarily ito ay problema sa ating mga puso. Kung gusto nating maging redemptive, magdulot ng biyaya, pag-ibig, mercy, ang ating mga salita sa ating kapwa, kailangan muna nating maranasan ang pag-ibig ng Diyos. Ito ang sinasabi natin na araw-araw sa ating daily devotion. Balikan natin ang Panginoon na nag-create ng mundong ito sa pamamagitan ng salita, ang Panginoon na nireveal ang kanyang sarili sa pamamagitan
ng salita at sinasabi ni John na ang salita na siya rin ng Panginoon ay naging tao, ang Panginoong Yesus. Sinunod ng perfect ang mga kautusan kahit ang paggamit, tamang paggamit ng bibig sa pagsasalita ay nasunod ng perfect ng Panginoong Yesus. At siya ay namatay sa cross bilang kahalili upang tayong mga makasalanan ay magkaroon ng katwiran sa harapan ng Diyos. At ito ngayon ang basis ng pagbabago na ginagawa ng Diyos sa atin. Meron tayong power na harapin ang ating mga kasalanan. Tama, hindi natin kamukha ang Panginoong Yesus. Na ang lahat ng sinasabi niya ay katotohanan na merong pag-ibig. Madalas tayo, kahit ang katotohanan, dinidistort natin dahil sa ating kasalanan. At kaya nating tanggapin. Dahil ang pagtanggap ng Diyos sa atin, hindi naman nakabase sa tamang paggamit natin ng ating mga salita. Actually, tinanggap tayong banal ng Diyos sa kabila ng pagiging makasalanan natin. At dahil ang ating katwiran ay nakabase sa katwiran ng ating Panginoong Yesus, meron tayong power na i-humble ang ating mga sarili. At kapag ibinaba natin ang ating mga sarili, tinanggap natin na makasalanan tayo, mag-uumpisa ang tunay na pagbabago sa ating buhay. At makikita yan sa kung paano tayo magsalita. At kung ikaw ay nandito at walang saving relationship sa Panginoong Yesus, imposible mong mabago ang iyong pagsasalita. Kung aaminin mo lamang sa harapan ng Diyos na makasalanan ka, kaya makasalanan ang iyong mga salita at humingi ka, dumalangin ka sa Diyos na bigyan ka ng bagong puso, bagong spiritual life upang magkaroon ka ng power na baguhin ang iyong buhay, kasama na ang iyong pagsasalita, sinasabi ng Bible, gracious ang Panginoon. At ang sino mang binigyan ng bagong buhay ng Holy Spirit, siguradong mananampalataya kay Jesus para sa kanyang kaligtasan. Kaya ang panawagan ng Panginoon, hindi ang magpakabuti. Hindi tayo mabuti. Hindi tayo aabot sa punto na magiging perfect tayo at maliligtas tayo. Hindi. Walang ganong kaparaanan. Ang kaparaanan ng Panginoon, nagpadala siya ng substitute. Ang Panginoong Yesus, siya ang sumunod ng perfect at namatay sa krus bilang kahalili. Upang ang sino mang manampalataya sa Kanya, sinasabi ng Bible, ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. At doon pa lang mag-uumpisa ang pagbabago, especially sa paggamit ng salita. Tayo po ay manalangin. Papasalamat kami, Panginoon, sa iyong mga salita na nagpapakita kung gaano kami kasama, Panginoon. Kung gaano kami kalayo sa iyong standard sa kung paano po namin gamitin ang aming mga salita. Hindi namin namamalayan, Panginoon, dahil sa aming ignorance at pagre-rebelde sa iyo. Nagiging instrumento kami ni Satan para sirain hindi lang ang aming sarili, kundi ang aming kapwa, para sirain ang iglesia. Humihingi kami ng tawad, Panginoon, sa maraming mga kasalanan na lumalabas sa aming mga bibig. At humihingi kami ng tulong sa pamamagitan ng iyong Holy Spirit. Iparanas mo po sa amin ang iyong pag-ibig, ang tunay na maturity. Tulungan mo po kami, Panginoon, na ang aming mga puso ay mapuno ng iyong pag-ibig, ng iyong katotohanan. At ang iyong pag-ibig, Panginoon, ang iyong katotohanan ay ang siyang lumabas sa aming mga bibig. Fully dependent kami, Panginoon, sa iyong mercy sa amin.
At alam po namin, ito ang gusto mong gawin at ito ang na-accomplish ng aming Panginoong Yesus sa krus. Upang kaming niligtas mo, Panginoon, ay maging kawangis ng aming Panginoong Yesus. Para sa glory ng iyong pangalan. Amen. Amen.